Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, at sa inyo po, kapatid na Jenmark. Gayon din po sa inyo, kapatid na Lemuel at mga kaibigan, samahan po ninyo kami ngayon na gunitain ang ika-14 na anibersaryo ng matagumpay, makapangyarihan na pamamahala ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Napakabilis po kasi talaga ng panahon, kapatid na Jenmark. Yung isang taon napakabilis talagang dumaan sa buhay po natin. At ang mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging yung mga nagsusuri at mga nagmamasid po sa Iglesia, ay makapagbibigay sila ng matibay na patotoo, Kajen, kung gaano karaming biyaya at mga pagtatagumpay ang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Speaking of leadership, mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, napakarami pong nagsusulputan na ini-introduce po nila ang kanilang sarili as religious leaders. At marami din po niyan na lumilitaw po ngayon online. At itong mga lumilitaw at sumusulpot po ng mga religious leaders daw, ay nagtuturo sila nung truth o katotohanan daw, sabi nila, na ang ginagamit po nila, kung mapapansin po ninyo, mga kaibigan, Biblia din po, hindi ba? Yun din ang hawak nila. Subalit nagbibigay po sila ng iba't ibang interpretasyon. Opo, Kalamwali. Mga kaibigan, yan po kasing word na katotohanan o truth sa panahon po natin ngayon ay naging palasak na po yung paggamit. Parang lahat na lang po ng tao ay ginamit po yung salitang katotohanan o yung truth. Kaya po naging vague o malabo kung alin po yung katotohanan na dapat pong malaman ng tao. Meron pong iba't ibang klaseng truth o katotohanan na pinopromote yung mga tao. Meron po dyan ang kanilang ipinapalaganap, yung kanilang personal truth, na ang pinaniniwalaan po nilang katotohanan, mga kaibigan, yung sarili nilang katotohanan na yon, bata yon, halimbawa, doon sa kanilang memory, kaya doon sa kanilang personal recollection o kung ano man yung pinaninindigan po nila. Meron din po, mga kaibigan, na ang pinaniniwalaan naman nila yung social truth, na kung ano po ang pinaniniwalaan ng marami, ng mga nakapalibot sa kanya, yun na rin po yung nagiging katotohanan para sa kanya. Kaya napakarami po, Kalamwal. Kaya mga kaibigan, sa harap po ng mga iyan, ay inaanyayahan po namin kayo na makinig sa itinuturo po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Bakit po mahalaga ito, mga kaibigan? Yan po ang aming tatalakayin ng kapatid na Romel Topacio sa amin pong pagbabalik. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, mga kaibigan. Kasama po natin ngayon ang kapatid na Romel Topacio. Kumusta po kayo, kapatid na Romel? Mabuti naman, kapatid na Jenmark. At sana yung mga taga-subaybay natin ay nasa mabuting kalagayan din. Mga kaibigan, may naiwan po tayong tanong kanina sa pag-uusap po namin ng kapatid na Lemuel. Bakit napakahalaga po na makinig sa itinuturo ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at ano po ba ang ikinatatangi ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, katuwang po ang mga ministro at manggagawa ng Ebanghelyo sa pangangaral? Ang sagot, kapatid na Jenmark, ay babasahin natin sa Biblia. Mga kaibigan, dito po sa aklat ng unang Timoteo sa 2, ang mga talata po ay 3 hanggang 4. Ganito po ang mababasa natin. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas, ang Diyos, na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Kung napansin po ninyo, mga kaibigan, nais ng Panginoon Diyos na ang tao ay magkaroon ng tumpak na kaalaman sa katotohanan na nakasulat po sa Biblia, sapagkat yun po ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Kahit na Biblia rin ang ginagamit ng mga nagpapakilalang tagapangaral, kapatid na Jenmark, kung hindi naman tumpak na kaalaman sa katotohanan ang itinuturo, hindi rin yun ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po, mga kaibigan, ang itinuturo po sa atin ng tagapamahalang pangkalahatan, maging sa ating kapwa po, ay pawang galing o nakasulat po sa Biblia. At yan po, mga kaibigan, ang patotoo rin ng mga nakadadalo sa maraming evangelical missions ng Iglesia ni Cristo. Kaugnay po niyan ay panoorin po natin ito. Sa pagpasok mo pa lang, sa pagdating mo pa lang sa event, nakikita mo na kung gaano yung unity. They are very welcome and so nice, so friendly.
I'm very happy to see all friends and everything. I'm more happy. From the way I came to the door, you guys are very welcoming. I've been coming to the church for like 2 weeks now. Bring in with all the information. It's not really opinion based, and I really look forward to that. そう神様の存在について改めて学ぶことができたと思います。Melukim minister sanap na game question. Game question na Bible and game mensa kambagan. Lahat po ng turo naaayon po lahat sa Biblia. Ang malinaw yung referensya niya mula doon sa turo ng tao, tapos nilinawin doon sa turo ng Diyos. Siyempre, pag tayo magdedesisyon, sa turo ng Diyos tayo. Kasi kung turo ng tao, mapapahamak tayo doon. Lahat malinaw, tapos tanan nga verse daw dyan sa Biblia na nakuha. Base sa narinig ko kanina, na kapag umanib ka sa iglesia, maliligtas ka. Doon ko po nakapag-desisyon na gusto ko pong magpadoktrina para malaman ko pa yung iba pang hindi ko pa alam tungkol sa iglesia. Nakadesisyon gid ko nga magpadayong pag-iglesia. Kaya nasabtan ako ang tinuod nga relihiyon, maugin ang iglesia. I want to learn and want to know more about the Church of Christ. Sa susunod, nai-invite kami. Marami pa kaming matutunan about sa aral ng Panginoon. Nagpapasalamat kami na binahagi ng Iglesia ni Cristo na nag-iisa ang ating Ama na wala ng ibang sasambahin kundi ang Ama natin na sa langit po. Dahil po sa pamamahayag na ito ay napagdesisyonan ko po na aanib po ako ng Iglesia ni Cristo. Talagang gusto ko na nga pong maging iglesia dahil nakatitiyak na po ako na ako'y maliligtas. Magpapatuloy po talaga ako dahil dito ko talaga po nakita talaga yun. Parang ito na po talagang binigay na timing ni Lord na talagang dyan ka. Mga kaibigan, Romel, ang napanood po natin ay pahayag po ng mga taong naanyayahan po sa mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo o halimbawa po sa mga evangelical mission. At sa kanila pong pagdalo ay sila po mismo ang nakapagpapatotoo na yung kanilang napakinggan ay pawang mula po sa Biblia. Gusto lang nating linawin sa kanila, kapatid na Jen Mark, na yung mga nagbigay ng patotoo ay hindi pa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaanib sila sa iba't ibang relihiyon, pero nung aktual na makadalo sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos, sila mismo ang nakasaksi, nagpapatotoo na yung mga aral na itinuturo sa loob ng iglesia sa pangunguna ng ating namamahala ay pawang mga nakasulat sa Biblia. Kaya nga, mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayo na sana ay daluhan nyo rin ang aming pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos, maging sa aming mga pagsamba para po masaksihan din ninyo ang mga pagtuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, bagamat marami man po ngayon ang mga nagtuturo na Biblia rin po ang ginagamit, pero kung susuriing mabuti ay lihis po o taliwas sa katotohanan na itinuturo ng Biblia. Kaya napakahalaga po na makinig tayo sa nagtuturo ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Kapatid na Romel, sino po ba ang pinatutunayan po ng Biblia na meron pong karapatan na magturo o magpahayag po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, kaya tiyak po na ang kanilang tinuturo ay tumpak na katotohanan? Ang sasangguniin natin, kapatid na Jen Mark, ay Biblia pa rin. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Kolosas 1, ang talata ay 25, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, ayon po sa Biblia, sa pamamahala ng iglesia, ibinigay o ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos ang karapatan na ipahayag o ituro ang kanyang mga salita. Kaya hindi katakataka, kapatid na Jen Mark, na ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo ang nakapagtuturo
ng tumpak na kaalaman sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. Hindi sila nagtuturo ng opinyon o ng kuro-kuro at maging ng mga inimbentong aral. Narito po ang ilan sa mga patotoo ng mga kapatid namin sa iglesia. Panoorin po ninyo ito. Meron pong Biblia na batayan. Here is the answer to that question. It's not me who's answering it. Scriptures just answered it for me. May tanong, tapos ang sagot sa Bible lang. Sa ministro, sinasagot through Biblia. Lahat naman ng nasabi ng Ka Eduardo, nasa Bible ko din. Biblical. Many questions were answered about the Bible. Nang unang pamamahayag ko sa Iglesia ni Cristo, doon po sa Iloilo City. Bukod ang boys and girls, din napakatahimik. And when I get to the worship service, I found it very interesting. Meron talagang binabasa na talata sa Biblia. Nakasulat nga sa Biblia lahat ng tinuturo ng ministro. Bible, sa Bible talaga galing, which is nagbabasa po kami dati ng Bible. Talagang kumbaga naka-unlock po yung understanding namin about sa Bible. Let me just listen to what this minister is telling me to completion. Kailangan kong mag-search talaga kung bakit kakaiba itong relihiyon na ito. Nangangasiwa ang kapatid na Eduardo V. Manalo via video link. Kumuha ako ng ballpen at saka ng panulat. Sabi ko, ay isulat ko nga yung mga talatang babanggitin. Itinuro sa akin ang mga salita ng Diyos. Kaya nag-decide po talaga ako na umanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo at nagpabautismo. I never had the need to further look for the truth in any other churches. Kahit balik-balik rin ko ang Biblia, wala akong ibang relihiyon na maaaring makita doon, kundi Iglesia ni Cristo lamang po. Yun po ang dahilan kaya gusto kong umanib sa Iglesia dahil alam kong sa Iglesia ko lamang po matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Hindi pala totoo na may sariling Bible ang Iglesia kasi Bible ko yung ginamit ko eh. Tapos binasa ni Ka Eduardo, tapos sinulat ko, binasa ko ulit. So ibig sabihin, walang sariling Bible. Hindi lang po ako yung tinawag sa Iglesia ni Cristo, kundi yung buong sambahayan ko po. Yung mga bagay na akala ko imposible, nagiging posible sa tulong ng Panginoong Diyos. And I had full faith and confidence that God would protect me during my different conflicts that I were in. Magpapasalamat pa rin po ako sa ating Panginoong Diyos dahil tinawag niya po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang napanood naman po natin, Ka Romel, mga kaibigan, ay pahayag naman po ng mga kaanib na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, sa kasalukuyan po dahil sa panawagan ng ating tagapamahalang pangkalahatan na kailangan ng maraming manggagawa. Dahil sa napakalawak po ng gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo ay libo-libo pong mga kabinataan ang tumugon at ngayon po ay sinasanay sa ating Iglesia ni Cristo School for Ministers. At sa loob po ng 14 na taon ng kanilang pangunguna ay napakarami na po ang lumusong sa ministeryo. Patuloy rin po ang pagtatalaga ng iba't ibang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na mangangalaga po sa mga kapatid at magpapalakas at magmamalasakit sa kanila upang ang lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo ay makarating po sa Christian maturity. At yan po ay batay sa Ephesians 4:11 hanggang 12. Kaugnay po niyan ay panoorin po natin ito. Pinakahangad ng ating Panginoon Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Para ito matupad, kinakailangan malaman ng mga tao ang katotohanan sapagat ang ministro ang magpapalaganap ng katotohanan para malaman ng tao ang katotohanang ikaliligtas niya. Sa mga pangangasiwa ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng mga pagsamba, ay naririnig nating nananawagan sila sa mga kabinataang Iglesia ni Cristo na sana ay pag-isipan din nila na mag-aral sa pagkaministro. Sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos, napakarami ng tumutugon
sa panawagan ng ating namamahala. Dumaan ang pandemya, pero hindi nabawasan ang mga nag-aaral. Manapa, parami ito ng parami. Palibhasa ay alam ng ating mga kapatid, yung mga binata, na yung panawagang yun ng ating namamahala, panawagan ng ating Panginoon Diyos. Sa panahon din ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, ay nagkaroon tayo ng maraming mga extensions. At sa ngayon, meron na tayong 27 extensions ng paaralan dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Yan ay kahayagan ng patuloy na pagtulong ng ating Panginoon Diyos sa Iglesia at sa Kanyang namamahala. Laging itinatagubili ng ating tagapamahalang pagkalahatan sa lahat ng mga ministro at mga manggagawa, magpakatapat sa tungkulin. Mahalin ang Iglesia, ipagmalasakit ang kapakanan ng ating mga kapatid. Magpakasipag, yayamang ito ang mga pangunahing gampani ng isang ministro. Sa loob ng 14 na taon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, masasabi natin, kasama niya ang ating Panginoon Diyos. Kaya naman nakikita natin ang Iglesia ay patuloy na nagtatagumpay. Lahat ng tagumpay na ito na inaani ng Iglesia sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. Kaloob ito, bigay ito ng ating Panginoon Diyos. Isang matibay na patutuong hawak niya. Ang namamahala sa Iglesia, hawak ng ating Panginoon Diyos, ang Iglesia ni Cristo. Nakita po natin mga kaibigan at Caromel, yung patuloy po na pagdami ng mga katuwang ng ating namamahala sa pangangalaga po sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sa patuloy po na pagdami ng bilang po nila, ay patuloy na ang mga salita pa rin po ng ating Panginoong Diyos ang kanila pong ginagamit sa pangangalaga sa mga kapatid na kanilang nasasakupan. Kasi kailangan, kapatid na Jen Mark, mamalagi na nakaugnay ang lahat sa ating namamahala sapagkat ang pamamahala ang dinadaluyan ng mga tumpak na kaalaman sa katotohanan, sa ikaliligtas ng tao. Kaya mga kaibigan, lahat po ng mga ito ay ginagawa ng pamamahala sa loob ng Iglesia. Katuwang po ang mga ministro at mga manggagawa ng Ebanghelyo upang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mamalagi po sa tumpak na kaalaman sa katotohanan at sa pagtupad ng mga ito. Yan, kapatid na Jen Mark, ang ikinatatangi ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tama po, Caromel. At mga kaibigan, sa pagbabalik po ng programang ito ay tatalakay naman po ng kapatid na Romel at ng kapatid na Lemuel ang ilan po sa mga halimbawa ng tumpak na kaalaman sa katotohanan na itinuturo po ng pamamahala sa Iglesia. Magbabalik po kami, huwag po kayong bibitiw. Welcome back po mga kaibigan. Kanina po ay tinalakay po ng kapatid na Jen Mark at kapatid na Romel na ang tagapamahalang pangkalahatan po ang makapagtuturo ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Ngayon naman po kapatid na Romel, sa bahaging ito po ng ating ginagawang pagtalakay, ano-ano po ba yung ilan sa mga tumpak na kaalaman sa katotohanan na yun po'y nakasulat sa Biblia at yun pong itinuturo ng tagapamahalang pangkalahatan? Ang isa, kapatid na Lemuel, na itinuturo ng ating namamahala ay ang nakasulat, mga kaibigan, dito po sa Isaias 43, ang talata po ay 10, sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Sinasabi ng Panginoon, kayong mga tao sa bayan ang aking mga saksi. Kayo ang mga lingkod na aking hinirang. Hinirang ko kayo upang tulungan ninyo ang mga tao na sumampalataya sa akin. Hinirang ko kayo upang maunawaan ninyo na ako ay siya. Ako ang tunay na Diyos, walang Diyos na una sa akin at hindi magkakaroon ng Diyos pagkatapos ko.
Mga kaibigan, ang isa po sa mga halimbawa ng tumpak na kaalaman sa katotohanan na walang sawa po na itinuturo ng aming namamahala ay iisa lamang po ang tunay na Diyos. At ito, kapatid na Lemuel, ay itinuro mismo ng ating Panginoon Diyos gaya nga ng binasa natin sa talata. Tama po. Kaya kung susundin po natin, mga kaibigan, ang pinaniniwalaan po ng marami ngayon, kapatid na Romel, mapapansin po natin na ang inaakala po nila na tunay na Diyos ay ang atin pong Panginoong Hesukristo. Yan nga ang malawak at malaganap na paniniwala ng maraming relihiyon ngayon, kapatid na Lemuel. At itong mga relihiyon na ito ay sila pa yung nagpapakilala na ang itinuturo raw nila ay katotohanan. Kaya mga kaibigan, kung ang Panginoong Hesukristo po ang tatanungin po natin mismo, kapatid na Romel, sino po ba ang itinuro po niya na tunay na Diyos? Ang basahin natin, kapatid na Lemuel, yung mismong pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa natin dito sa Aklat ng Juan 17, ang mga talata ay 1 at 3, ganito po ang ating mababasa. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng tumpak na kaalaman sa katotohanan na itinuro mismo ng Panginoong Hesukristo na ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos at ang Panginoong Hesukristo naman ay sinugo ng Panginoon Diyos. At kailanman, kapatid na Lemuel, hindi itinuro ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili na tunay na Diyos at hindi rin niya itinuro na ang Diyos ay binubuo ng 3 persona na kung tawagin nga sa ibang relihiyon ay Trinidad. Ang katotohanan po na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, na ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos, ang lagi pong itinuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan sa buong Iglesia ni Cristo. Napansin po ba ninyo, mga kaibigan, yung napakalaking pagkakaiba sa napakalaganap po na paniniwala po ng tao ngayon? Kaya nga mga kaibigan, nang marinig po ng napakaraming tao ang tumpak na kaalaman sa katotohanan ito na galing po sa Biblia, na ito po itinuro ng pamamahala sa iglesia, hindi po sila nagdalawang isip. Naiwan po yung maling pananampalataya. Nagdesisyon kaagad. Nagdesisyon po sila na pumasok sa loob ng iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, narito po ang kanilang mga patotoo. Panoorin po ninyo ito. Iglesia Katolika, si Kristo ay Diyos sa amin. Iti amok talaga nga ni Kristo iso iti Diyos. Ang una ko pong napansin yung kaayusan po sa pag-upo. Ang isang kina-amaze ko po doon sa pagtuturo ng ministro, ang ministro ang hawak Biblia. Pintas dagiti nangigak nga nai-kuha iti adal nga ni Kristo kitsan nga Diyos. Nag-isip ako, may punto ang katuruan ang Iglesia ni Cristo. Ipinakita niya yung pagkakaiba ng Panginoong Diyos sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Diyos ay walang simula at walang katapusan. Ang Panginoong Hesukristo namatay, ang Panginoong Diyos hindi namamatay. Meron po tayong iisang Diyos. At hindi po yung si Kristo ang amang nasa langit lamang. Nag-decide po ako na mag-i-iglesia ni Cristo na po ako. Nabautismuhan po ako noong September 22, 1990. Ako po'y sumasampalataya na ang araw na yon biyaya po sa akin. Natitiyak ko po na ang pangalan ko po ay natala sa aklat ng buhay. Walang ibang relihiyon na makakapagligtas po sa kaluluwa ko. Ngayon po, ako ay lumalakad ngayon sa katotohanan. Ang napanood po natin, mga kaibigan, ay mga dating kaanib po sa iba't ibang relihiyon. Ano po, na dati, ang taglay-taglay po nila ay maling pananampalataya o maling paniniwala
sa atin pong Panginoong Diyos at sa atin pong Panginoong Hesukristo. Subalit mga kaibigan, nung napakinggan po nila yung tumpak na kaalaman sa katotohanan na yun po itinuro sa loob ng Iglesia ni Cristo ng atin pong namamahala, ay nagdesisyon po sila, kapatid na Romel, na iwan yung kanilang maling paniniwala noon dating relihiyon po at pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon naman po, kapatid na Romel, kung ang pag-uusapan po natin ay tumpak na kaalaman tungkol sa kaligtasan. Kasi sa panahon po natin ngayon, mga kaibigan, marami po ang nagtuturo ng iba't ibang kaparaanan para ang tao daw po ay maligtas. Meron po dyan na ang itinuturo po nila, kapatid na Romel, yung faith alone na paniniwala. Sapat na daw po yung sumampalataya. Okay na daw po yun, maliligtas na po ang tao. Meron naman pong mga nagsasabi na hindi na kailangang pumasok sa isang relihiyon para ang tao ay maligtas. Gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka na. Yun po ang kanilang mga itinuturo sa panahon natin ngayon. At napakarami pa pong iba. Kaya sangguniin po natin ang Biblia, kapatid na Romel. Meron nga po bang tumpak na kaalaman sa katotohanan ukol po sa ikaliligtas ng tao? Meron, kapatid na Limuel. At ang nagturo pa nga nito ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Ganito po ang kanyang pahayag, mga kaibigan, na mababasa po natin dito sa aklat ng Juan, mga talatang 7 at 9 sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ayon po mismo sa ating tagapagligtas na si Kristo, para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, ay kailangan niyang pumasok sa loob ng kawan. Hindi niya sinabi, kapatid na Limuel, na sumampalataya lang sa Kanya, kilalanin siya at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tama na. At hindi rin niya sinabi na gumawa lang ng mabuti, sapat na para ang tao'y maligtas. Nililinaw lang natin, kapatid na Limuel, na mahalaga na ang tao sumampalataya. Mahalaga po yan. Kumilala, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magandang katangian na ang tao ay maging matulungin sa kanyang ng kapwa. mabuti. Oo. Pero hindi sapat yun sa ikaliligtas. Sapagkat ayon sa Panginoong Hesukristo, kailangang pumasok ang tao sa loob ng kawan para maligtas. Tama po. Ngayon po baka ito po ang tanong ng mga nanonood po sa atin ngayon. Tinukoy po ba sa Biblia kung alin po yung kawan na doon po ay dapat pumasok ang tao para maligtas, kapatid? Tinukoy yun, kapatid na Limuel. At dala nga natin dito ang isang salin ng Biblia. Mga kaibigan, dito po sa Gawa 20:28, dito na po sa salin ni Dr. George M. Lamsa sa pagkakaliwat sa Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang kawan po ayon kay Apostol Pablo ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, mga kaibigan, ang tumpak na kaalaman sa katotohanan para po maligtas ang tao ay kailangan niyang pumasok sa loob ng kawan o sa iglesia ni Kristo. Ito yung katotohanan, kapatid na Limuel, na itinuro mismo ng Panginoong Hesukristo at nakasulat sa Biblia. Yan din po, kapatid na Romel, ang itinuro ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Ang tumpak na kaalaman sa katotohanan para po sa kaligtasan ng tao at para po makilala ng tao ang atin pong Panginoong Diyos at ang atin pong Panginoong Hesukristo. Pinatutunayan lang niyan, kapatid na Limuel, na talagang ang tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng Iglesia ni Kristo ay mula sa Biblia, yung kanyang itinuturo, kaya talagang tumpak na kaalaman tungkol sa katotohanan. Tama po kayo, kapatid na Romel. At dito po, mga kaibigan, dito po inaakay ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Kasama po yung kanyang mga katuwang, maging yung mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang mga tao po na sana itong pakinggan po nila. Sana ito po ang kanilang suriin, kapatid na Romel, para taglayin po nila yung tamang pagkilala at higit sa lahat yung kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom.
At ang tumpak na kaalaman po sa katotohanan ito, kapatid na Romel, hindi po natin siya sinasarili. Ano po? Kundi ito po ay ipinapalaganap po natin sa napakaraming mga tao. Sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, maging ng mga ministro at mga manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo bilang pagmamalasakit po natin, pagmamahal po sa ating kapwa. Alam po yan. At nauobserbahan po yan ng mga nagsusuri po sa atin. Totoo yan, kapatid na Lemuel. At mga kaibigan, ipinagmamalasakit din po ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo ang ating kapwa sa pamamagitan po ng iba't ibang proyekto. Tulad po nung Care for Humanity at mga eco-farming projects kung saan dahil sa mga proyektong ito ay natutugunan ng mga tao yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya kitang-kita po natin, kapatid na Romel, hindi lang po yung pang-araw-araw ang iniisip po ng ating tagapamahalang pangkalahatan para sa kapakanan ng tao. Higit sa lahat po, yung para sa kaligtasan po ng tao, mga kaibigan. Ito po kasi yung higit sa lahat na kailangan po ng tao. Kaya pinangungunahan po ng pamamahala ang buong iglesia sa pagpapalaganap ng mga salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kamakailan nga po, kapatid na Romel, ay pinangunahan po nila ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan ang isang evangelical mission, hindi po ba? Doon po sa Philippine Arena. Marami nakapanood yan. Napakarami pong dumalo rin po sa pagkakataon po na yun. Libu-libong mga tao ang nakapakinig po ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. At kaugnay po niyan, mga kaibigan, panoorin po ninyo ito. Unang-una na-amaze ako kasi pag nakita ko doon na padaan, akala ko maliit lang siya, pero nung nandito ako sa loob, sobrang laki pala. At na-amaze ako sa sobrang daming tao at ganun kadaming tao nagkaroon ng ganung kalaking faith. Natutuwa po ako dahil isa po akong Katoliko na wala akong pinipiling relihiyon dito, no? Nagpapasalamat ako doon sa paanyaya na masaksihan ang Ka Eduardo, ang mismong tagapamahalang pangkalahatan. First time ko po siyang makita, si Ka Eduardo Manalo po. Napaka-clear po nung mga explanation niya, tsaka ibang-iba po sa mga reliyon na napasukan ko. Napakaganda po ng sinasabi sa Iglesia ni Cristo nang nabanggit ni Ka Eduardo. Based on Bible talaga siya. Kaya doon ako naniniwala. Dati kasi parang nakakatakot yung pag sinasabi yung darating na yung araw ng paghuhukom. Yung kanina, parang nawala yung takot ko kasi meron pala tayong ikaliligtas. Lalo pa pong tumatag ang aking pananampalataya, tapos gustong-gusto ko pa pong lahat ng membro ng pamilya ko maging membro na rin po ng Iglesia ni Cristo. The way siya magsalita, makikita mo talaga sa puso niya yung totoong nais niya po iparating sa aming mga kabataan. I believe that he is leading the church and be able to reach out throughout the world and to hear it from him. It's powerful. I feel like I'm not too little and I'm a part of the organization, the church. Matapos ako makapikinig kaya sa inyong tagapamahala, si Ka Eduardo, natutuwa po ako dahil lalo akong nainganyo na alamin at makinig pa ng inyong mga aral. Ang pasya ko namin mag-asawa ay ituloy at ipagpatuloy ang pagiging Iglesia ni Cristo. Ipagpapatuloy ko na po ang aking pagpasok sa Iglesia. Kakayanin ko po yung pagsubok na yun para ako isang maging ganap na isang Iglesia ni Cristo. Gaya po ng inyong napanood, mga kaibigan, napakaraming tao po ang nakapakinig ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Doon po sa ginawang pamamahayag sa Philippine Arena. At gaya po ng alam po natin, kapatid na Romel, ang Philippine Arena, yan po ang largest indoor arena sa buong mundo. Kaya maraming nakapakinig doon mismo sa aktual na dumalo. Totoo po yun, kapatid na Romel.
At hindi lang po sila na nandoon nang nakapakinig dahil dun sa pagkakataon po na yon ay napakaraming lokal ng Iglesia ni Cristo ang nakalink doon po sa pamamahayag po natin. Na doon sa mga lokal na yon ay nagsipag-anyaya din po yung mga kapatid po natin. Sa makatwid, ginagamit talaga ng ating namamahala ang media, Opo, no? Para totoo po. marating, maabot ang mas marami pang mga tao ng mga tumpak na kaalaman sa katotohanan sapagkat yun ang kailangan para maligtas ang tao. At sa panahon po natin ngayon, kapatid na Romel, ay napakarami na pong pamamaraan para po maipalaganap natin yung tumpak na kaalaman sa katotohanan. Bukod doon sa face-to-face. Bukod po sa face-to-face o yung personal interaction po ng mga tao, meron po tayong iba't ibang multimedia na outlets para po maipalaganap ang mga salita ng Diyos. Kaugnay po nito mga kaibigan, panoorin po ninyo ito. Sa 14 na taon ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo ng kapatid na Eduardo V. Manalo ay nasaksihan ng maraming tao, kaanim man sa iglesia o hindi, ang lalong pinaigting na pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa buong mundo na nagbunga ng libo-libong mga tao na nagpasyang umanib at magpabautismo sa iglesia. Bilang leader, ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia mismo ang nangunguna sa mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Mainit na tinutugon ng mga ministro at ministerial workers, maging ng mga may tungkulin sa iglesia sa lahat ng mga lokal at distrito ang kanilang panawagan na itaguyod ang mabuting gawain ito. Makasaysayan para sa iglesia at sa mga kaanib nito ang nagdaang mga taon. Sinasabing tumigil ang mundo dahil sa pandemya. Subalit, hindi tumigil ang Iglesia ni Cristo sa pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya. Sa panahon ng pandemya, lalong kinasangkapan ang teknolohiya upang maabot ng mga salita ng Diyos ang maraming tao. Naragdagan ang mga programa ng Iglesia ni Cristo sa radyo sa pamamagitan ng INC Radio. DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo. Pinaigting ang pagtataguyod ng mga religious programs sa telebisyon sa pamamagitan ng INC TV. Napapanood din sa iba't ibang social media sites ang iba't ibang programa, dokumentaryo at pelikula na nagtuturo hindi lamang ng Christian values, higit sa lahat ay ng mga pangunahing aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Upang higit na maipamahagi ang pananampalataya, ay lalong pinagbuti ang paglalathala ng mga babasahing pasugo. Ang mga ito ay libreng ipinamamahagi ng mga kaanib sa iglesia sa kanilang pamilya, kamag-anak, kaibigan at kababayan na hindi pa kaanib sa iglesia. Maaari na ring tangkilikin ang pasugo sa pamamagitan ng kanilang website. Personal man o sa pamamagitan ng iba't ibang media outlets, ay tuloy-tuloy na ipadarama ng iglesia sa tao ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Anuman ang pagsubok na kaharapin ng mundo, maging ng bawat kaanib, maninindigan ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo at ang mga kaanib nito sa buong mundo na ipaalam sa kanila ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Kaya mga kaibigan, patuloy namin kayong inaanyayahan na magsuri po sa loob ng Iglesia ni Cristo upang mapakinggan po ninyo ang tumpak na kaalaman sa katotohanan na itinuturo po ng pamamahala sa iglesia. Na ang ibubunga po nito sa atin, mga kaibigan, kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Paano nga po ba tinutupad ng tagapamahalang pangkalahatan ang kanyang tungkulin mula po sa Panginoong Diyos? Yan po ang ating tatalakayin sa amin pong pagbabalik. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Balikan po natin ang tanong na naiwan po kanina, kapatid na Lemuel. Opo, kapatid na Jen Mark.
Ang tanong po natin, mga kaibigan, paano po isinasakatuparan ng ating tagapamahalang pangkalahatan yung kanila pong tungkulin sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Romel, na ituro sa lahat ng mga tao yung tumpak na kaalaman sa katotohanan? Kapatid na Limuel at kapatid na Jenmark, isinasakatuparan ng ating namamahala na maipaalam sa mga tao yung tumpak na kaalaman sa katotohanan sa paraan na katulad nung ginawa ng mga apostol noon sa unang iglesia. Na mababasa natin, mga kaibigan, dito po sa Aklat ng Kolosas, sa 1, ang mga talata ay 28 hanggang 29. Na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao, na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Mga kaibigan, kung paanong noon ay nagpagal at nagpilit sa paggawa ang mga apostol na maturuan ng mga salita ng Diyos ang bawat tao, maihatid sila sa buong karunungan o katotohanan upang maiharap na sakdal kay Kristo. Ang iglesia ay gayon din, kapatid na Lemuel, kapatid na Jenmark, ang ginagawa ng ating namamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa mga kapatid po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, tayo po ang saksing buhay kung paano po nagsasakripisyo ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Bali wala po ang pagod, ang hirap, alang-alang lang po na matupad po nila yung kanilang tungkulin, na madalaw po ang mga kapatid, maturuan po ng mga aral ng ating Panginoong Diyos, maging ang mga hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil ang Iglesia ni Cristo po, mga kaibigan, ay nakarating na po sa 165 na mga bansa at teritoryo sa 6 na kontinente po ng mundo at binubuo po ng 151 na mga lahi ng mga tao. At kahit nga po napakapanganib po nung paglalakbay, hindi po madaling maglakbay. Ano po? Lalo na malalayo po talaga yung kanilang pinupuntahan. Kahit po napakalamig ng panahon o napakainit ng panahon, mga kaibigan, kahit may kalamidad pa, sinusuong po yun ng tagapamahalang pangkalahatan para po madalaw at maturuan ang mga kapatid. Mga kaibigan, narito po ang ilan sa mga naging pagdalaw sa mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Panoorin po ninyo ito. Napakasaya po ng pagramdam po namin at nadalaw po ng pamamahala ang aming pong lokal, ganoon din po ang aming distrito. Gustong-gusto po namin makasumpong ng biyaya sa pagdating niya. First time ko pong maranasan na nandito po si Ka Eduardo. Yung saya, yung extremely happy po. It's all the way from the Philippines. It's a great sacrifice. Napakahalaga po para sa aming mga kabataan po kasi napapaalalahanan po kami lagi. As a youth member, we feel all cared for. Kami po ay lubos na naliligayahan at sumasampalataya na ang pangangasiwa po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay napakalaking biyaya sa bawat isa sa amin. Biyayang napakalaki para sa akin, hindi lang pati sa buong pamilya. Naramdaman namin ang malakas na biyaya, lalo na ang kanyang pagmamahal. Lalo pong lumakas ang aming pananampalataya. Ito pong magpapalakas sa amin, lalo na po sa aking pamilya, sa araw-araw na paggawa sa aming buhay, lalo na po sa pagtupad ng tungkulin. Pinaalalahanan po tayo ng ating tagapamahalang pangkalahatan na laging lumilevel up po tayo sa ating mga pagtupad. Sabi nga po sa itinuro ng ating tagapamahalang pangkalahatan, lalo tayong magpupumilit sa pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos sapagkat ito yung susi ng pagkakaloob niya ng mga biyaya. Brother Eduardo, he cares a lot for us. That's why he wants everyone, especially the guests, he wants them to be safe. That's why the lesson was taught to them that they have to be a member of the Church of Christ. Marami pong salamat una sa Panginoong Diyos
Panginoong Jesucristo at sa ating pamamahala. Ang lakas po na natamo po namin sa pagsambang ito ay gagamitin po namin para lalong tutupad po ng aming tungkulin ng buong kasiglahan at buong pusong tutugon po sa lahat ng gawain sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Paglabas po namin sa banal na templong ito, kaya na po namin harapin lahat kahit ano man po ang mangyari. Mga kaibigan, hindi po talaga madali ang ginagawa ng ating tagapamahalang pangkalahatan na dinadalaw po nila ang mga kapatid at kahit yung mga hindi po kapatid sa Iglesia ni Cristo sapagkat sila man po'y dumadalo dun sa atin pong mga pagsamba. Hindi po ba? Naimbitahan sila. Iniimbitahan po sila ng mga kapatid po natin. Iba't ibang time zones po yan hindi po ba? At para po sa isang tao, physically tolling po talaga. Nakakapagod po talaga ang maglakbay. Pero tinitiis po yon ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan, alang-alang sa pagtupad dun sa tungkulin na ibinigay po sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Tama po, Kalimul at mga kaibigan, dahil po sa kanilang matagumpay na pangunguna, napakaraming tao na po ang nakaalam ng tumpak na kaalaman sa katotohanan at nagiging kaani po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tama po kayo, Kajen. Dahil po sa patuloy na pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi rin po tumitigil ang pamamahala sa pagpapatayo po ng mga napakagaganda at napakalalaking gusaling sambahan. Sa loob nga ng 14 na taon, di ba, ng kanilang pamamahala ay napakaraming kapilya ang kanilang naipatayo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. May mga nabibili tayo, di ba, na mga gusaling sambahan sa iba't ibang relihiyon, isinasaayos para maging gusaling sambahan. Lahat ng yan ay nagagawa ng ating namamahala. Hindi naging hadlang, kapatid na Limuel at kapatid na Jenmark, yung pandemya. Bagamat nasusunod natin yung health protocols, pero patuloy na naitatayo yung mga gusaling sambahan. Tama po. Lahat ng tagumpay, kapatid na Limuel, kapatid na Jenmark, ay dahil sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang buong iglesia, nagpapasalamat, inihahandog natin sa Panginoon Diyos ang lahat ng kapurihan at ng kaluwalhatian sapagkat ang mga tagumpay ng iglesia ay gawa ng kamay ng ating Panginoon Diyos. Tama. Opo, Karumel at mga kaibigan, nagpapasalamat din po kami ng napakarami sa ating Panginoong Diyos sapagkat naglagay po siya ng isang mapagmalasakit, mapagmahal na namamahala sa loob ng iglesia. At bilang katunayan, ano pa po ang araw-araw po na nasa gunita ng pamamahala? Ang sagot dyan, kapatid na Jenmark, ay mababasa natin dito sa 2 Korinto sa 11, ang talata ay 28. Bukod sa lahat ng yan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Mga kaibigan, ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Siya ay namahala noon sa unang iglesia sa dako ng mga hintil. Dito ay pinatutunayan niya na inaalaala niya ang mga kapatid sa loob ng iglesia. At ganyan din po ang damdamin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Romel at kapatid na Jenmark, sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Sipin po ninyo yun, buong mundo po ang inaalaala ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Harapin po natin ang realidad, mga kaibigan. Yung isang pamilya lang na maliit, hindi po ba, na ilan lang ang miyembro, alalahanin mo yung kanilang pangangailangan, hindi po ba yung kanilang, hindi lang po physical na pangangailangan, meron din pong mental, emotional, at lalo na po yung spiritual na necessity po. Malaking responsibility. Malaking responsibilidad po talaga yon, mga kaibigan. Kaya talagang ang pamamahala po, nandun po yung kanilang sincere na malasakit, hindi po ba? Para po sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging sa mga hindi po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buong mundo, kapatid mundo na po. Limuel, ang inaalaala ng ating namamahala sapagkat laganap na nga ang Iglesia sa buong mundo. Tapos sumabay pa po yung kahirapan, hindi po ba? Yung pandemic na hanggang ngayon po ay hindi pa rin talaga natatapos, nandyan at nandyan pa rin po siya. So kitang-kita po natin na napakaraming pangangailangan at napakaraming alalahanin po talaga. Ang hanggat kaya ng ating namamahala ay tinutugunan po niya
alang-alang po sa buong iglesia. Opo, kasi Lemuel at Romel, alam po natin na hindi na po bubuti yung kalagayan ng Totoo mundong po yan. ito. At hindi na po pangkaraniwan, mga kaibigan, yung mga nakikita po nating mga kalamidad, di ho ba? Idagdag pa po dyan yung hindi po matapos-tapos na pandemya. Nagpapatuloy pa rin po yung paglaganap ng iba't ibang uri ng mga karamdaman at sakit. At gayon din po ay napakaraming pangangailangan ng iglesia na dapat pong matugunan. At hindi lang po yan dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo. Tama po kayo doon, kapatid na Jen. Kaya mga kaibigan, sa lahat po ng mga pangangailangan po na yan, kapatid na Romel, ano po ang higit sa lahat na inaalaala po ng namamahala sa iglesia ukol po sa mga kaanib sa loob ng iglesia ni Cristo? Ang higit nilang inaalaala, kapatid na Lemuel, kapatid na Jen Mark, yung katulad ng nakasulat dito sa 2 Korinto sa 11, ang talata ay 3. Ganito ang ating mababasa. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Mga kaibigan, lagi pong inaalaala ng aming namamahala ang ukol po sa pananatiling tapat at dalisay na pananampalataya ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya walang humpay po ang kanilang pagtuturo, pagpapaalaala sa aming mga kapatid ng mga aral ng Panginoon Diyos. Katuwang ang mga ministro, ang mga manggagawa ng Ebanghelyo, upang ang lahat po ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo ay makapanatili na solido yung kanilang pananampalataya. Sila ay namumuhay sa kabanalan, sumasampalataya, nagtitiwala at umaasa sa magagawa ng Panginoon Diyos. Hindi lamang po yan, Romel at mga kaibigan, naglulunsad din po sila ng mga aktibidad sa pamamagitan po ng Christian Family Organizations para sa gayon ay manatiling masigla, manatiling aktibo po ang bawat miyembro ng pamilyang Iglesia ni Cristo. At kaugnay po niyan, mga kaibigan, narito po ang ilang mga aktibidad ng Christian Family Organizations. The challenges that the family are facing now are very different from way back then, maybe 10, 20 years ago. Now, even the very definition of family has been changed in some countries, in some cultures, and some societies. In 14 years in the administration of Brother Eduardo Manalo, we have seen him continue to instruct ministers, ministerial workers, church officers of what the Bible teaches, which is to go back and visit the brethren, because visitation is a basic activity in strengthening the Christian family. But it's not only visitation. Remember, it's in the time of Brother Eduardo Manalo that a Christian Family Organizations coordinator was placed or established in the person of Brother Angelo Eranio Manalo. The role of the Christian Family Organizations when it comes to facing and battling these challenges is, first of all, to educate the families from the parents down to the children. Not just educate, but also to strengthen their faith and to teach them how to fight for their faith. When it comes to activities, the Christian Family Organization is vast. It encompasses a lot of things. For example, when it comes to the field of social development and services, we have tree planting activities, community cleanup and coastal cleanup. And remember, in this aspect is also the health aspect of the Christian Family Organizations. That's why we conduct activities such as blood donation drives. We have eye exam, medical, dental exam, and many more. Now, we also have the aspect of sports, which is a big aspect of the Christian Family Organizations. Unity games, EVM Cup, individual sports. We have board games. Now comes the visitations, the regular meetings of the organizations. We have family bonding activities, such as the Iglesia ni Cristo Family Hour. And most recently, we had the Christian Family Fun Day, where the entire family came together to bond and to do faith-building activities. Now, when it comes to the propagation aspect, the Christian Family Organization spearheads a lot of the evangelical missions. They spearhead a lot of the Welcome My Brethren, even conducting Pasugo or God's Message distribution drives and many more. When it comes to education,
many know, we have, in collaboration with New Era University, we have the Summer Pre-Kindergarten Program, or SPKP. We also have continuing education, adult education, the ALS, or Alternative Learning System. Now, when it comes to livelihood programs, we also have programs such as Gulayan sa Bakuran, organic fertilizer making. We have entrepreneurship seminars, job fair, trade fair, and many more. Not to mention, we have the arts and culture. We have activities such as competitions for the Songs of Faith, Love, and Hope, Himig ng Kaligtasan. We have EVM Art, Photo Convention. We have Youth Summit, In Cinema, so much more. And last but not least, we have the Leadership Enhancement and Development aspect. Here, we have activities such as Planning Conference, Leadership Conference, Presidents Meet, Secretaries Meet, team building activities, and training and workshops for the Christian Family Organization. Talaga pong napakarami pong aktibidad na isinasagawa po sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng Christian Family Organizations. Talagang all walks of life po eh. Totoo po yun. Mula po sa mga magulang hanggang sa mga kabataan, meron pong mga aktibidad para sa kanila, para sa gayon ay mamalagi po silang masigla sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tama po kayo, kapatid na Jenmark. At mga kaibigan, ang layunin po ng kanilang pagpapagal, ng kanilang pagsasakripisyo, pag-aalala at walang sawang pagtuturo ay maihatid po ang bawat isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pagtatamo po ng kaligtasan sa araw po ng paghukom. Kasi ang nais namin, huwag kayong mapahamak sa araw ng paghukom, kundi matamo itong pangakong ito ng ating Panginoong Diyos na malapit ng matamo ng bawat isa sa atin. Kaya yung mga kapatid namin sa loob ng iglesia, huwag kayong uurong, huwag kayong tatalikod. Huwag kayong papayag na maiwan ninyo ang inyong kahalalan pagka meron kayong nasasagupang anumang bagay. Kasi ang ating inaasahan, tiyak na magbabago sa lahat ng bagay na ating nararanasan dito sa daigdig na ito, sapagkat doon ay pawang kasiyahan at kagalakan na. Mapapawi na ang lahat ng bagabag, kaguluhan at kirot na maaaring nararanasan natin sa buhay na ito. Pero ayaw nating tayo lang ang makarating doon. Mahal natin ang ating mga kamag-anak, mahal natin ang ating mga kaibigan. Kaya kung sila man ay hindi pa kaanib sa loob ng iglesia, sinisikap natin na sila ay maakit sa loob ng iglesia para lang sa ganun kung papaanong tayo nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan, yun din ang matamo ng bawat isa sa kanila. Papasalamat po kami ng napakarami sa Panginoon Diyos sa paglalagay niya ng isang tagapamahala na totoong nagmamahal sa buong iglesia. Laging laman po ng kanilang panalangin ang mga kapatid sa iglesia at gayon din po ang ginagawa ng lahat ng kapatid sa iglesia. Lagi pong kasama sa aming mga panalangin ang aming namamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At dahil sa matagumpay at makapangyarihang pangunguna ng kapatid na Eduardo Manalo sa iglesia, patuloy na pinupuno ng ating Panginoong Diyos ang Iglesia ni Cristo ng parada ng pagtatagumpay na pinatunayan po niya sa 14 na taon na pamamahala nila sa iglesia. Lahat po ng kapurihan, mga kaibigan, handog po namin sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paggunita sa 14 na taon ng matagumpay at makapangyarihang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Naglagay ka po ng pamamahala sa loob ng iglesia. Opo. Para ipadama sa bawat isa sa amin na iyong mga anak sa mga huling araw na ito ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa amin. Amen. Ito po ang damang-dama namin sa kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Lagi po silang nagtuturo sa amin ng tumpak na kaalaman sa katotohanan Amen. para po maisiguro
ang aming kaligtasan. Amen. Salamat din po ng napakarami. Opo. Laging laman po ng kanilang puso at isip. Opo. Ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Amen. Hayag na hayag po ito sa ginagawa nilang mga pagdalaw Opo. sa mga lokal at distrito na kinabibilangan ng iyong mga anak. Opo. Walang sawa po silang nagtuturo, Amen. nagpapaalaala Amen. ng iyong mga dakilang katotohanan. Amen. Sapagkat ang hangad nila, wala isa man sa amin Opo. ang maiwan sa daan ng kaligtasan. Amen. Amen. Kinikilala at sinasampalatayanan po namin Opo. ang maraming tagumpay sa loob ng 14 na taon Opo. na pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Opo. Kahayagan po ng iyong pagsama sa kanila. Amen. Ikaw po ang may hawak sa kanila. Amen. Hindi mo po sila pinabayaan kailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, salamat po ng napakarami. Opo. Ipinamamagitan mo po sa Ama ang aming panalangin Opo. patungkol sa aming namamahala Amen. na sila'y lagi pong ingatan, Opo. patnubayan, iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan at karamdaman. Amen. Mamalagi po sa kanila ang kalusugang kailangan Opo. at ang kapangyarihan para ipanguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Amen. Ama naming Diyos, sana po pakinabangan din ng aming mga taga-subaybay, Opo. ng aming kapwa, ang tumpak na kaalaman sa katotohanan Opo. ukol sa kaligtasan, sa paraang maunawaan din po nila pahalagahan ang iyong banal na iglesia. Amen. Magkasama-sama po kami rito hanggang sa araw ng aming kaligtasan. Amen. Binasbasan mo po kaming lahat, Opo. lalo na po ang aming namamahala, Amen. ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.